Magle-live ka lang dyan ng 2 hours, ganon. Kikita ka ng pera. I-check ako yung sahod namin dito. Kasi 12,000 a day ang sahod mo. Magbabantay ka na ng patient. Guys, good morning. Nag-change ako ng clothes dahil napag-isipan ko na need ko mag-exercise na. Ganda ng aking katawan. So, habang tulog si Lola, mag-exercise muna. Gagamitin ko muna yung kanyang treadmill. Grabe init. Kahit hindi ka mag-workout, pagpapawisan ka. So, magsusumba-sumba naman ako, guys. Hindi ko bubuksan yung electric fan para feel na feel ko yung pawis ko. Okay, sumba tayo. May commercial pa. Grabe, ilang minutes pala. Ang pawis ko na naman paglagyan. Grabe, pawisin talaga ako. Kailangan natin to. I-push natin to. Dahil pag naglilinis ako, parang pagod ako sobra paggabi. So, kailangan ko, sa tingin ko kailangan kong sanayin yung katawan ko na nag-workout, nag-exercise. Kahit zumba lang, zumba dance. Kasi kapag dumating yung day ko ng paglilinis, grabe. Para akong lantang gulay after kong maglinis. Grabe, zero energy talaga. So, push natin ba. That's it muna yung exercise natin. Ay, grabe.
Gising na si Lola, so mag-prepare muna ako ng kanyang breakfast. And then, let's see kung may kukontinue ko pa to kasi I don't know kung may ganap siya for today. So, kung wala, edi continue natin. Kapag meron, baka mag-ayos na ako ng sarili ko. Grabe! Hi guys! Happy lunchtime! Hindi ko na continue yung exercise ko kanina. Pero ito yung aking lunch. It's schnitzel, it's a chicken coated with breadcrumbs and salad. So, i-push natin yung pagpapayat natin. Papapayat? So, habang kumakain ako ng lunch, guys, nagla-live ako sa Popo. Tingnan nyo. Yan. So, kung wala kayong magawa, guys, sa free time nyo, try nyo mag-Popo kasi magla-live ka lang dyan ng 2 hours, ganon. Kikita ka ng pera. Nakapag-withdraw na ako ng, let's say, 500 each withdraw ko. So, naka 2 times withdraw na ako. Why not? Sa free time mo, di ba? Guys, magpa-pamper day naman ako. Pamper day talaga. So, maglilinis naman ako ng kuko. Magpapalinis ako ng kuko sa sarili ko. May mga naglilinis ng nails dito, kaya lang medyo pricey para sa akin. So, since na meron naman ako nabiling mga equipment, mga tools para sa kuko. So, ako na lang maglilinis, di ba? Nakatipid pa ako. Ito yung mga gamit kong pangkudkod. Yan, set na siya. Galing Pinas pa yan. Dala-dala ko to dito simula nung umalis ako sa Philippines. And then, umorder na lang ako ng ibang mga tools ko sa Shein. Pero ito, sa Sakara ko to nabili. Kasi yung time na nag-iisip ako na gusto ko matutong mag gel, nakita ko to, hindi naman siya pricey. Kaya binili ko. Kasi ito yung mga binili ko sa Shein. Bumili ako ng LED light, tapos mga polish, gel polish, meron pa ako ditong poly gel polish, mga hindi ko naman nagamit kasi may napanood ako sa TikTok na nakaka-cancel daw yung gel polish, kaya itinigil ko. Pero kailangan na ng kuko ko ng linis. Hindi ko alam kung anong color yung ilalagay ko. And then later, gusto kong mag-movie marathon mamayang gabi kasi para bukas wala naman yata kaming gagawin ni Lola. Kaya tignan natin. Bumili rin pala ako ng face mask. Bumili ako kahapon. Ay guys! Nalala ko, nakabili na pala ako ng SD card para sa camera ko. So, 500 yun. 500 GB yun, yung nabili ko. Nasa ano lang, 300 shekel. Pwede na, di ba? Guys, yan pala yung kuko ko. Malapit na siya kunin ni kamatayan. Guys, grabe yung ugat ko guys, no? Katas siya ng sipag. Wow! Charis. Yan na guys, nakasetup na yung aking panglinis ng nails. Babarang ko lang ng cotton guys para lumambot yung mga kuko ko. Siguro mga ilang buwan na ako bago ako ulit naglinis. Maganda tayo guys habang naglilinis ako ng kuko. Facts about me. Kasi wala ako machika. Or gusto niyo magchika-chika na lang ako ng buhay-buhay. Ano sa tingin niyo? Sabi ni Self, ikwento ko na lang daw sa inyo kung paano ako naging caregiver at paano ako nakarating dito sa Israel. Pala desisyon. Sige na nga, chika ko na sa inyo. Habang nagkukot-kot ako ng aking kuko, chichika ko sa inyo para hindi naman tayo boring. Okay. Saan ba ako mag-i-start? Sige, babad ko muna. Hindi ko alam kung saan ako mag-i-start. Sige, kung paano na lang ako naging caregiver. Kung saan ako nag-start, paano maging caregiver. So yun nga, before may work ako, bago ako mag-aral ng pagiging caregiver, nag-work ako sa office. Tapos, ambisyosa, hindi kontento sa sahod. So sa free time ko, ang ginagawa ko is, nagre-research ako sa computer ng mga extra hassle na pwede kong gawin. Tapos, biglang dumaan sa feed ko na kung sino yung mga gustong mag-aral ng caregiver. Tapos sabi ko, why not i-try ko mag-aral? Kasi through online naman. Kasi pandemic nung time na yon. So through online naman lahat. Ngayon, edi nag-message ako sa kanila, nag-inquire ako kung paano. So, yung pinaka-actual niya is face-to-face. Nung nag-face-to-face kami, doon ako nagpaalam na maglilib ako sa work. And then, nung nagpaalam ako maglilib ako sa work, hindi ko alam na continuous na pala. So yun nga, kasi may nakilala ako doon, binigyan niya ako ng trabaho. Tapos yung first job ko na pagiging caregiver is sa Manila Med. So, ako nun, caregiver ako ng isang COVID patient. Yes, isang COVID patient. Fresh na fresh, wala akong idea. Pero ang work ko lang naman ng time na yon is to make sure na on time yung pagkain ni patient, nakakainom siya on time ng gamot, a-assist siya sa mga needs niya, i-update
si family, kung ano yung improvement kay patients, yung mga ganun. So makukot-kot na ako, ano. So yun nga, yun yung first job ko. Nung nagkaroon ako ng first job, nag-resign na ako sa work ko kasi maganda pala ang kitaan nung time na yun. So kahit kinakabahan ako at wala akong idea sa ganung kalakaran ng pagiging caregiver, pinush ko, talagang nag-take a risk ako. Matapang ang lola mo eh, palaban. Siyempre, strong, independent woman. So yun nga, palaban ng lola mo, di pinush ko yun. Tapos, after nun, pahinga lang ako ng 1 week, nagkaroon ulit ako ng patient. Nung time na yun, sa bahay naman, COVID patient ulit. Alam mo yung hindi ako natatakot na magkasakit, hindi ako natatakot na magkasakit or mahawa. Kasi ang laki ng kitaan, ang laki ng sahod talaga as in. Natatakot ako na baka maging carrier ako, tapos madala ko sa family ko. Yun yung kinakatakot ko. Kaya ang ginagawa ko ng time na yun, right after nung duty ko sa pagiging caregiver, kasi usually maabot ng, depende kung ano kung ilang linggo bago gumaling sa patient. Depende kasi yung hindi pare-pareho. Halimbawa, 2 weeks, 3 weeks, ganyan, magaling na si patient. Ang ginagawa ko, nag-check-in muna ako sa mga motel para, ang tawag nito, ang tawag nila doon? Anong tawag doon? Yung mag-i-stay ka muna doon para, kasi ko nun nagko-COVID test ako right after ng duty ko. So, mag-i-stay ako sa hotel, aantayin ko yung result ng COVID test ko, saka ko uwi sa amin. Ang gagawin ko nun, bumibili ako ng spray for, ano ba yun? Yung tawag sa mga spray, naku, nalimutan ko na yun. Basta ini-spray ko yun sa mga gamit ko. Yun, nalala ko na Lysol. Bumibili ako nun, ini-spray ko yun, kahit mahal yun, bumibili ako. Syempre, para sa safety ng family ko, no? Kapag negative yung result ko, uwi ako sa family ko. So, after nun, mga ilang weeks ulit, pahinga lang ako, siguro mga 2 weeks, ganyan, pahinga lang ako, sabak na naman ako, doon ako nagkaroon ng handler, nagkaroon na ako ng handler ng time na yun. Sila na yung nagko-contact sa akin, kapag may mga na ako, may cut sila doon syempre, everyday may cut sila. Ang pinakamalaki kong sahod nung time na yun is 12,000 a day. Imagine, 12,000 a day ang sahod mo, magbabantay ka na ng patient. Tapos, ang cut nila doon is 4,000. So, magkano na lang sa akin doon? 8,000, not bad. Malaki pa rin, di ba? Imagine mo sa regular, minimum wage, di ba? Not bad. Kaya talagang pinush ko yun. Hindi ko pa naiisip yung Israel nung time na yon, pero may mga nagsasabi na sa akin na why not mag-Israel ka, sabi nilang gano'n. Hindi pa pumapasok sa utak ko nung time na yung Israel kasi ang ganda ng sahod ko. Tapos meron pa akong ang pinaka ko naman doon is yun nga, makatch ko yung virus, tapos ma-transfer ko sa family ko. Thank God naman na hindi nangyari talaga yun as in. Talagang sobrang nag-iingat ako. Natutulog ako na naka-PPE ako, yung naka-full gear ka, natutulog ako ng gano'n, naka-face mask ako. At talagang yung time na yun, talagang tinubuan ako ng maraming pimples. As in, ang dami ng pimples ko dahil hindi ko nga tinatanggal yung mask ko. Magpapalit lang ako ng mask sa umaga, tapos sa gabi. Tapos pag nagtutoothbrush, yung gano'n. Tapos yun, dumating sa point na bumaba na yung ng case ng COVID nung time na yun. So, syempre, wala na kumukuha sa amin yung handler ko, wala na siya maibigay sa akin. Dumating ako sa point na nag-apply ako sa agency. Kaya lang sa agency, hindi na mga COVID patient yung mga alagaan mo doon. Mga regular patient na yung talagang may mga sakit na, yung mga ganun na. Nalitan pa rin ako sa sahod. Siguro, ang sahod namin noon a day, 2,000. Nasanay ako dun sa malaking sahod. Doon ako nag-decide na mag-i-Israel na ako. So, nakita ko na nag-post si POEA na na-hiring na sila ng mga caregivers, ganon. Doon ako nagpasa. Wala akong sinabihan ng kahit sino. Family ko lang, of course, na nag-apply ako sa Israel. Kasi, natatakot din ako mag-fail. Hindi na ako nakapag-kudkud ng kuko ko, kakachika ko sa inyo. So, update tayo sa kuko ko. Isang kuko pa lang. So, yun na. Nung bumaba yung case ng COVID, doon ako nakapag-decide na apply sa Israel. At hindi ko talaga akalain na tatawagan nila ako, yung may message nila ako kasi ano lang ba ako, hindi naman ako nurse, hindi naman ako pero thank God talaga. Alam mo, lagi ko nga sinasabi na para talaga ako sa Israel. Yun ang sinasabi ko kasi bakit hindi Canada? Diba? Bakit hindi US? Bakit Israel? Bakit hindi Taiwan? Diba? Marami namang nangangailangan din ng mga caregiver doon. So yun, nung habang nag-a-apply ako, hindi rin ganun kadali. Marami kami mga nag-apply. Pero in the end, siguro yung batch namin, nasa 100 yung batch namin nung umalis. Yung sabay-sabay kaming umalis. Nasa 100. So yun muna, yung in-interview ako. Matagal din, umabot din ng yung waiting time. Umabot din ng months.
So habang nag-aantay ako, tumatanggap pa rin ako ng mga calls. Nung umalis nga ako noon, nung talagang anggap na talaga ako para sa Israel. May contract na ako para sa Israel. During that time, nag-increase ulit yung COVID. So, ang dami namang tumatawag sa akin na need nila ng caregiver, ganyan. Hindi na ako nag-go kasi ang iniisip ko, baka mahawaan ako tapos hindi ako makaalis. Kasi bago kami umalis papunta dito sa Israel, is nagko-COVID test kami. So, hindi na ako nag-take a risk. Sabi nila, para may pocket money ka, para ganyan. Hindi na. Naalala ko pala guys, so nag-training pa lang ako ng caregiver sa school. Meron ako mga nakasabayan na nag-training sila kasi gusto nila mag-Israel. Tapos yung sabi namin nun, hindi ba kayo natatakot sa Israel? May gera. Tapos titignan mo, dito rin pala ako babagsak. Ang ginastos lang namin papuntang Israel is ticket at saka yung mga papers, yun lang. Ano pa ba? Syempre, yung mga pamasahin namin, paglalakad ng mga papers, pagkain, yun lang. Kaya laging sinasabi ng mga A to A dito. A to A is agency to agency, G to G, government to government. Diba? Nagkaroon na ng grupo-grupo. Lagi nang sinasabi na napakaswerte namin na hindi kami nagbayad ng ganong kalaki katulad ng binayad nila before. Kasi umabot ng kalahating milyon yung binayad nila sa mga agency dati. So thank God talaga na nakarating tayo ng hindi tayo gumastos ng ganong kalaki. Siguro ang nagastos ko is umabot lang ng 100,000 talaga. Yung pera na yon, galing pa yun sa mga pinag-dutyhan ko sa mga dati kong work bago ako mag-flight dito sa Israel. Kuko-update guys, chika ako ng chika, tapos na yung isa kong paa. Ano pa ba yung kukwento ko sa inyo? Ano pa bang kung may question kayo about sa caregiver life ko dito, ask nyo lang sa comment section. Pare, kala mo may nag-a-ask talaga eh. Ano pa ba yung kukwento ko sa inyo? Ay, chika ko yung sahod namin dito. Kasi ang dami ang laki daw ng sahod namin. Sino nagsabi? Huwag kayo naniniwala sa mga nila, mga chika nila dahil hindi ganun talaga kalaki yung sahod namin dito. Kala nyo lang malaki kasi mukha lang kami madam kapag naka-rest day kasi syempre nag-aayos kami. Syempre yun lang naman yung time na nagpa-pamper kami sa sarili namin, tuwing rest day namin. Syempre gusto namin, maayos naman kami dahil the whole week is kasama namin yung employer namin. So, syempre wala kaming time na mag-ayos para sa sarili namin. Kapag kasama naman namin yung mga friends namin, kapag may pupuntahan kami, gusto naman namin maayos yung itsura namin. So, hindi dahil maayos yung itsura namin pag rest day namin, is marami kaming pera. Kala nyo lang yun, tipid nga kami dito eh. At saka yung mga sahod dito, hindi pare-pareho. Depende sa employer. Depende kung susunod sila sa yung minimum wage yun. Sinusunod talaga nila yun. Pero yung yearly increase, hindi sila ganun. Depende sa mga employer yun kung i-increasean ka nila yearly. Pagdating naman sa trabaho, itong employer ko ngayon is pangatlong employer ko na to. Nung dumating ako dito sa Israel, may una pa akong employer, siya yung nagbigay ng contract sa akin para makarating dito. And thank God naman ako sa kanya. Kasi dinala niya ako dito. Pero sad to say, hindi mahaba yung pagsasama namin dahil hindi ko kinaya mag-work sa kanya. Noong time na yon, 1 month lang ako nagstay sa kanya, nagkasakit ako. Kasi every night, 5 times siya nagigising. So 5 times din ako nagigising. Sabi ng employer ko, hindi ko na kailangan magising sa gabi. Pero no, hindi pwedeng hindi ako magising. Paano kung madulas yung matanda, matalisod yung matanda? Kung ano man yung mangyari sa akin. Kasalanan ko yun dahil ako yung caregiver niya. 24/7 yung duty ko. So, obligado talaga akong gawin yung part na yun. Kaya, sinukuha ko siya, hindi ko talaga kaya. Sinadjust ko na mag-diaper siya. Nung kinausap siya ng anak niya na para mag-diaper, pag-alis ng anak niya, nagalit siya sa akin. Talagang sinigawan niya ako. Kuko update, malinis na yung dalawa kong paa, sa wakas. Maganda na siya sa mata. Kukulayan ko na lang siya. Ano kaya magandang color? Meron akong red, meron ako na itong glitters. Ito na lang kaya, no? Para madali lang. Kasi kung yung gel polish ko pa, ililed ko pa yun. Sige, ito na lang. So sabi ko nga guys, si lola ko ngayon is pangatlong employer ko na siya. I mean, pangatlong alaga ko na siya. Yung pangalawa ko pong alaga is namatay na siya, sumalangit nawa. Pero nung namatay siya, is nakapag-resign na po ako sa kanya noon. Kasi, hindi ko rin kinaya. Hindi ko rin kinaya yung ugali niya. Pero tumagal naman ako sa kanya ng 1 year and 10 months. Natagalan ko naman siya ng ganun. Pero nung paalis na ako sa kanya, medyo alanganin na yung situation niya. Pero sabi ko kasi, sa sarili ko, kung mag-i-stay ako doon, paano kung
humaba pa yung life niya. Kasi kinakausap ako ng family, kinakausap ako ng anak niya na antayin ko na lang hanggang mamatay yung tatay niya. Sabi ko sa sarili ko, paano kung humaba pa yung buhay niya? So magtitiis ako until mamatay siya. Paano kung mamatay siya after 3 years, after 4 years, gano'n. So hindi ko na inantay yun. At good thing na hindi ko na inantay yun kasi after ilang days is na-meet ko tong employer ko ngayon. At sa lahat na naging alaga ko, hindi naman ako nagsisisi sa mga una at pangalawa. Pero ito yung medyo buminhawa yung situation ko. I mean, madali yung trabaho ko sa kanya. Napakadali kasi able pa siya, nakakalakad pa siya. Compare dun sa dalawa ko pong alaga, yung una is naka-wheelchair na rin yun. So, ako lahat nag-aasikaso sa kanya. Yung pangalawa is naka-wheelchair na rin yun. Ako rin lahat sa kanya. So, pagdating ko dito is nagtutulak na po ako ng wheelchair. Guys, ito na update natin sa ating kuko. Wait lang. Ayan na siya, guys. Mukha na siyang paa. Hindi katulad kanina, mukhang luya. Happy feet! Loka-loka. ASMR ang peg. Ay! Fantastic! Mas ako before, but ngayon hindi na ako nagmamahas. Ngayon na lang ulit. By the way guys, yung lola ko gising pa siya. Nandun siya sa may sala. Nanonood pa siya ng kanyang series. Mahilig siya manood ng Turkish series. Nakikinood na rin ako kahit hindi ko naiintindihan. Nung una, nagka-translate pa ako. Masipag pa ako mag-translate nung mga subtitle. Pero habang tumatagal, hindi na. Nanonood na lang ako. Parang piling ko nagigets ko naman yung actions. Sabi ko, sa kwarto na nga lang ako manunood. Hindi ko naman maintindihan. Wow, ang sarap sa face. Mahilig ako maganda ng face mask. Pero ngayon na lang ulit. Mahal eh. 15 shekel. Umandar na naman ang aking kakuriputan. Dapat hindi tayo kuripot sa ating skincare. Magbawas tayo ng order sa Shein. Sisimutin ko to dahil sayang. Gagawin ko siyang lotion. Ay. Yan, hanap tayo ng movies. Siyempre, full Filipino movies tayo. Ay, ano maganda? Ay, ito, gusto ko to. Panorin natin yan. Panorin natin yung kay Jody Santa Maria. Tsaka yung kay Ian, my love. Ian, my love! Sabi sana miss na ako, no? Huwag na diet tayo. So, yun lang muna for today's guys. Sana nag-enjoy kayo sa mga chika ko for today. Next time ulit, mag-chika ako. Comment down below kung ano yung mga gusto ng chika. Alam mo talaga totoo yun. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next one. Good night!